O naririnig ko, may kumakanta na babae. Alam na ba nila yung kwento tungkol kay Nancy? Tapos tumatawa siya. So sa gilid ng mata ko, nakita ko may pumasok. Ang nakikita mo lang sa kanya puro itim. Kung tao yun, iba yung takbo niya. Ulo ng babae, nasa likod niya na gumanon. Anong sekreto nung multong si Nancy? Pero ang nag-viral na post na ang mga labubo daw ay demonic. Siya na yung labubo, hindi siya original. Ang mga bata kasi pwedeng makagawa ng imaginary friends. Na investigation ko, kung yung manifestation ng labubo is nakagawa na sila ng imaginary friends na magiging spirit, meron akong napuntahang isang mansion, tinirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Pagpasok namin ng kwarto, tumayo yung balahibo namin. Sinare sa amin yung caretaker na nandun yung batang babae. Pagbaba namin ng hagdan, may nakita akong liquid sa sahig. Tingnan nyo, sariwang-sariwa pa, presko pa. Gumanon ako. Yung director na foreigner na kasama ko is, "This is different here." Yung sabi niya. Lahat kami tumayo yung balahibo namin. May mga message kaming nakuha na pinapaalis kami, magparamdam. Hindi talaga siya sumusunod, pero nandun siya. Time na pumasok ako doon, sabi ko, nandito siya. Lalapit ko siya, nagre-react siya. Ganyan na ganyan. Ouija board, medyo mas malala. Pwede kang maka-attract ng spirits na hindi talaga suggested. So, sino yung babaeng na nasa tabi ko? Pero may naririnig akong mahinang kung bakit nabuksan yung third eye ko. Kailangan naniniwala ka. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka talaga makakakita. Kasi Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! hello sa mga watchers ng Off the Record. Ako ulit ito si Theophilus. Siguro napanood niyo na ako before. So, it's my second time to be here. And I think it's the good opportunity for me to share yung mga kwento na hindi ko pa na-share last time. Kasi there's something more than those information na nabigay ko na rin last time. So ako to, si Theophilus, isa po akong paranormal investigator and researcher. Ako po ay isang founder ng grupong Paranormal Philippines na active since 2011. And previously, member ng Team Paranormal under Sharon Navera. Kamusta po kayo, sir? Ano po yung nangyari after po nung first interview po natin? Marami. Actually, ang Off the Record is isa sa mga most viewed na interviews ko. Then after ng Off the Record, naimbitahan din ako sa Kababalaghan ni Canoli de Castro. Nag-investigate ako doon. And then sa GMA7, sa mga nakapanood, medyo maraming nakapanood nung aking interview with Charis, Ma'am Charis and Buboy sa Your Honor. And then may mga interviews din ako sa ibang mga channels. So, siguro search nyo na lang sa YouTube. Lagay nyo lang yung name ko, Theophilus of Paranormal Philippines. Makikita nyo naman yun. Marami kayong mapapanood na mga previous videos ko. Sir, gusto ko lang po sana itanong po ito. Sir, address lang po natin yung mga ibang comments po sa YouTube video po ninyo sa Off the Record po. Kasi di ba meron pong iba doon na magko-comment na ba't ganun? Parang yung mga skeptic po na ba't ganun? Bakit? Parang gawa-gawa lang yung kwento, ganun po. Ano pong gusto niyo pong sabihin? Okay. I think ang naging problema kasi is yung expectation. So, meron kasi mga watchers na ang hinahanap nila is yung katatakutan, yung magpapatayo ng balahibo nila ng mga kwento. And I think medyo nadismaya sila kasi more on mga questions ang binigay sa akin. And although may mga nakwento akong mga stories, hindi ko talaga naikwento yung mga mas marami ko pang personal paranormal experiences. And then, another reason na nakikita ko kung bakit hindi sila satisfied sa previous interviews ko is dahil mali yung pangunawa nila kung ano yung trabaho ko. Like for example, may mga nagtatanong kung bakit hindi daw ako madalas pumunta sa mga sikat na spots na pinupuntahan ng mga vlogger. Like for example, yung Clark Hospital
or yung sa Baguio, yung mga haunted houses doon. Dahil akala siguro nila isa akong ghost hunters. Pero I just wanna clarify that kasi paranormal investigator kami. So, mas malamang talaga na ang pinupuntahan namin ay yung mga regular na bahay ng mga taong humihingi ng tulong, yung mga nakakaranas ng pagpaparamdam, pagpapakita. So, yun ang ginagawa namin. Hindi kami katulad ng mga ghost hunters na nagbablog lang or yung mga vloggers na nagko-content lang para pumunta sa mga haunted spots para manakot. More on pagtulong talaga yung ginagawa namin. Pero dahil nagre-request kayo ng mas marami, I think siguro ang interview na to ang magiging way ko para i-share yung mga hinahanap niyong kwento. Ayan po, sir. So, baka pwede nyo pong umpisan. Ano po ba yung mga kwento na pwede po magpatayo ng balahibo po ng mga audience po natin? So, meron naman din ako mga pasadahan na mga stories before about my personal experiences. Pero nag-start kasi talaga yung hilig ko dahil sa personal experience ko sa school, nung high school ako. So, yung school kasi namin, openly secret talaga na haunted din naman nung high school. And then, nakwento ko last time yung multo na nagpakita sa camera habang nagpa-practice kami ng choir. Actually, personally, ang experience ko naman doon, may mga times kasi na maaga talaga ako pumapasok sa school for practicing. Tapos, ang nakakapagtaka kasi, parang 4 a.m. pa lang nasa school na ako, naririnig ko, may kumakanta na babae. And then, only to find out na pagdating ko doon sa kwarto na pinagpa-practice na namin, wala pang tao. So, that's just very weird. Kasi nung time na yun, hindi talaga ako open pa yung third eye ko. And then after that, those personal experiences na may mga naririnig akong kumakanta, sinabayan pa nung babaeng nakunan sa camera. Para doon sa mga nagtatanong, yun yung story ko sa last time na may babaeng dumaan doon sa basag na salamin na parang malasada ko yung itsura niya, na natatakpan ng muka, ilong lang tsaka bibig at isang mata yung nakikita. Kasi yung aming conductor is binibidyohan yung basag na salamin para i-report sa principal, pero iba yung nahagip niya, yung multo nga na babae. Yun yung nag-start doon yung curiosity ko. Kasi hindi lang naman ako, yung mga choir mates ko, saan man kami magpunta, laging katatakutan ng pinag-uusapan namin that time. Kasi bare months December, tapos na yung Halloween, pero nagtatakutan pa kami. Doon nagsimula. Nag-college ako. Yung next story ko naman is nung nag-college ako. Kasi medyo hirap ako sa pambayad sa school. So meron akong friend na same situation, tropa ko, kasi namatay yung magulang niya. And then, we decided na mag-apply kasi same kami na wala na kaming pampaaral. Dahil ang mga magulang namin walang trabaho or kulang pang bayad sa school. Nag-apply kami sa school as SA, assistants. And luckily, parehas kaming natanggap. Medyo na-weirdohan lang kasi ako nung time na yon kasi nung ine-orient na kami, pinapakilala na kami sa ibang mga SA, yung mga ahead sa amin. Narinig namin yung isang SA na senior sa amin na alam na ba nila yung kwento tungkol kay Nancy. Tapos tumatawa siya. Ako naman, hindi ko gets yung sinasabi niya kasi sinong Nancy? And parang natatawa siya. Tapos, nung time na yun, nagpa-practice na talaga ako ng psychism kasi yung mentor ko na si Ate Sharon, nakilala ko siya online. And then, just like what I shared last time, unti-unti nang bumubukas yung psychic ability ko. Yung kasama ko kasi medyo matatakotin siya. Well-known ghost talaga si Nancy sa buong campus. As in, lahat ng estudyante kilala si Nancy. And then, may mga klase kasi na hapon or gabi na alas 10 na lang gabi natatapos. May mga estudyante nagtatakotan. And then kahit yung mga gwardiya natatakot sila. Meron akong friends na mga guard doon. Minsan sinasabi nila sa akin, ikaw na mag-robing kasi natatakot ako.
Just imagine yon kasi gwardiya, takot sila. Hindi ko alam kung natatamad lang sila or takot sila. Pero may mga times talaga na ako yung gusto nilang maglibot kasi nga natatakot sila. Sir, sa school po ba yan? Sa probinsya po ba? Or Yeah, dito sa Metro Manila? Private school kasi to sa Marilao, Bulacan. So, hindi siya masyadong sikat. Parang private school lang na school. And then, one time, habang, kumbaga, ilang months na kami nagbo-work nung friend ko na si Mark, kami, I think na-share ko na to last time, pero mas ibibigay ko na in detail. So, mayroon kaming orientation na naganap doon sa school. Tapos, ang ginawa namin is, after na, syempre, maglilinis kami. And then, yung friend ko, bumaba siya. Kasi, nagmamap kami. Nililinis namin yung sahig. So, siya yung nakatoka sa mapping nung unang part ng paglilinis. Bumaba siya para linisan yung map. Kasi nasa baba yung CR kung saan nililinis yung map. And then, ako na lang yung naiwan. So, ako naman, habang nagwawalis and habang nag-aayos ng mga upuan, nakatalikod ako doon sa isang pintuan. Pero, all of the sudden, napalingon ako ng konti, bahagya. So, sa gilid ng mata ko, nakita ko may pumasok habang ako lang mag-isa doon sa room na yun. Inisip ko na si Mark na siguro. Pero nagulat kasi ako kasi parang ang bilis. Nagtataka ako, ba't ang bilis niyang makabalik? Kabababa lang niya. And then, nung binilisan ko ang lingon, nakita ko yung entity. Nakita ko siya ng buo. Tao siya, pero ang nakikita mo lang sa kanya puro itim. Ito yung tinatawag nilang shadow people o shadow person. Ang shadow person kasi, based on my experiences, maraming klase. Meron pa silang tinatawag na hatman, yung aninong may suot na hat. Meron pang mahaba ang buhok. Pero ang nakita ko kasi, full figure lang siya ng shadow person na lalaki. Kumbaga yung ulo niya bilog, may tenga, pero walang muka. Nakita ko, and then yung paglingon ko doon sa anino na yon, kasi pumasok siya papunta doon eh. Nung paglingon ko siya, biglang ang bilis din ng paglabas niya ng pinto. Nakita ko yung paglabas niya ng pinto. Hindi ko pwede sabihin malikmata. Hindi ko rin pwede sabihin ng titrip kasi kung tao yon, iba yung takbo niya. Pero ang anino na nakita ko, naka-steady na lang siya na nakatayo. Tapos para siyang nag-slide. Para siyang sin-wipe sa screen, sa ano. Alam yun, parang nag-swipe lang ako. Ganon kabilis yung paglabas niya sa pinto. And then, ako naman, gumanon lang. Tapos, tuloy-tuloy na. Kasi, ako naman kasi is, hindi ako takot. And then, naisip ko baka pagod lang kasi nga ang daming ginagawa nung time na yon. So, pag-akyat ni Mark, ako naman yung bumaba para maglinis din ng map after namin maglinis. Ngayon, habang naglilinis ako sa baba, dahil marumi na yung map, bigla ko narinig si Mark na sumigaw. Ako naman dali-daling umakyat. Pre, ba't ka sumisigaw? Anong meron? Pre, may nakita akong anino pumasok sa loob habang naglilinis ako. Tapos ako, napangiti. Sabi ko sa kanya, hindi lang pala ako nakakita doon, sabi ko. So, dahil nagpa-practice ako ng paranormal and psychism, doon ko na-realize na nakakakita na ako. Kasi nung una hindi ako nakakakita. First experience ko na parang nakita ko na ng buo. Ito po ba yung mga time na nagbubukas na po yung third eye po ninyo, sir? Oo. Para doon sa mga nakapanood ng una kong interview, na-share ko sa inyo na hindi ako nakakakita, hindi ako inborn. Meron kasi akong nakilala online. Dati may sikat na book, may sikat na show sa GMA. True Philippine Ghost Stories yung sinashare doon. Si Ding Dong Dantes yung host. Wag ko corrupt yung title ng show. Tapos, nung sinashare niyang mga story kasi, unang part ng kwento ng Wag ko corrupt, kwento ng personal experiences ng mga artista. And then, along the way, parang nakipag-collaborate sila sa Psycom Publishing para yung mga stories na sinesend sa kanila, sa books, yun na lang yung isa-share nila, nire-reenact nila. And then, kaming mga kabataan kasi nung time na yun, mahilig kami mangolekta ng books noon.
So ako nahilig ako doon. And then, sa first page ng book, may nakalagay doon na website ng Psycom. Isa siyang forum. Sikat na sikat dati ang mga forums eh. So sumali ako doon and then doon ko nakilala si Ate Sharon, which is one of the authors ng Psycom Publishing. Yung book na sinusulat niya is personal experiences sa paranormal. And then, ako kasi prior to that, nagre-research na talaga ako ng paranormal eh. Pero nung nakilala ko si Ate Sharon, na-realize ko na, itong taong to, nakakakita siya since birth. I think siya yung perfect na tao na pwede kong lapitan para mabuksan yung sarili kong ESP or psychism. And then, nilapitan ko siya, humingi ako ng tulong. Sabi ko, Madam, tulungan mo akong buksan third eye ko. Sabi niya, give me one valid reason bakit kailangan kong buksan ng third eye mo. Sabi ko, kasi ako po ay isang paranormal researcher and ang dami ko nang alam about paranormal. Ang dami kong nare-research, ang dami kong nababasa. Pero I don't have any ways to prove na totoo yung mga napag-aaralan ko. So, parang wala rin. I need the experience. I need the capability or the ability para mapatunayan ko sa sarili ko na kung anong pinag-aaralan ko, hindi lang gawa-gawa. And then, yun, tinuruan niya na ako ng ritual. May tinuro siyang ritual sa akin. Ito yung tinatawag naming mga psychic or mga may alam sa psychism na shielding at grounding, tinuro sa akin. Naging reaction ko pa nga nung una is, bakit yan po yung tinuturo niya sa akin? Hindi naman po yan yung gusto kong pag-aralan. Sabi niya, pag-aralan mo muna. And then, pag natutunan mo na siya, doon na susunod lahat. So, right after that, right then and then, doon na ako niya tinuruan ng tuloy-tuloy. Kasi, I was able to gain her trust. I was able to gain her amusement. Napabilib ko siya. Para sa isang tao na walang third eye. Napabilib ko yung isang taong may third eye. Kaya yun, tuloy-tuloy na. Ayan po, sir. Sa mga investigation po naman ninyo, ano po yung parang pinaka-interesting cases na nawakan po ninyo na parang creepy talaga, yung nakakatakot po talaga na cases? Actually, marami. Siguro magbibigay ako ng mga example. Yung doon sa school, yung kinikwento kong si Nancy, wala kasi talaga akong idea kay Nancy. Ang nakita ko na kasi nung una yung shadow people, yung shadow person na yun. One time, habang nasa classroom ako, dahil di naman lingid sa kaalaman ni Mark, na tropa ko na nag-aaral talaga ako ng paranormal and nag-start na akong makakita, nasi-share ko sa kanya. Sinashare niya rin sa ibang tao. So, somehow, yung mga tao sa paligid namin, aware na may alam ako. Yung aming professor, isa sa mga professor namin na si Sir Eugene, nasa library siya and then parang katuwaan lang, nagkakantahan sila doon habang nagwo-work tapos nagbi-video siya. And then nung tinapat niya yung camera niya sa sarili niya, nag-video siya, nag-record siya. E di after nun, ni-replay niya yung video. Nakita niya mayroong ulo ng babae na sa likod niya na gumanon. So somehow, ang nakita is yung bumbunan, tapos noo, kilay. Ngayon, nagulat siya. Paano mangyayari na may tao sa likod niya? Maliit yung space, and then lahat ng tao, lahat ng estudyante nasa harap niya. Siya lang yung nandoon. Ngayon, yung mga classmate ko nanginginig sa takot na lumapit, tumakbo sa akin. Sabi, pwede ka ba pumunta sa library? Baka kaya mong sagutin yung nakuna ni Sir Eugene. So, anong meron? Sabi ko. So, ako naman sumunod ako sa kanila. And then, pinakita sa akin ni Sir Eugene. Alam mo ba to? Kaya mo bang i-explain to? Nung pinakita sa akin yung video, kinalabutan ako. Ulo talaga ng babae. And there's just no way na masasabi natin na daya. Siguro possible optical illusion, pero I don't think so kasi ulo ng babae. Lalaki yung teacher ko. Yun yung time na parang gusto kong kausapin, anong sekreto nung multong si Nancy. Kasi ang pagkakaalam ko lang, binigyan lang siya ng pangalan ng isa sa mga staff ng school. And then, umakit ako sa second floor. Dahil nag-aaral ako ng psychism, trinay kong gamitin yung tinatawag na psychometry, na kung saan hahawa ka sa isang pader. Tapos,
habang nakahawak ako sa pader, trinay kong identify kung ano yung history ng lugar. And then, ang nararamdaman ko nung time na yon sa hallway, para akong sinusunog sa apoy. Tapos parang nakikita ko parang puro apoy yung paligid. I don't know anong reason bakit ko nakita yun. And then, nung inilapit ko sa isang staff ng school, sabi niya, ito kasing building ng school na to, dati itong pagawaan ng mga tela, nasunog. May namatay na babae, nasunog siya. So, somehow, nagko-connect doon sa psychometry ko na nakita ko na para akong pinapaso. Paano nyo po ginawa yun, sir? Parang may ritual kayo or talagang o nag-focus lang para meditation po, ganun? Ano po? May meditation. Para sa isang inborn, mas madaling gawin kasi hahawak lang siya, pipikit lang. Ang mangyari pag malakas yung psychometry mo, kaya mo nga rin kumilos sa para kang nasa isang pelikula. Alam mo yun, para kang nasa isang film na malaya kang gawin lahat ng gusto mong gawin. However, yung mga character doon sa story, hindi ka nakikita. Ang pwedeng makakita lang sa'yo is yung multo. Pwede kanyang kausapin doon sa trance na tinatawag. And then, hindi naman kasi ganun kalakasan yung ability ko kasi nga kakabukas lang. Hanggang doon lang yung kaya ko. Kumbaga, nakita ko lang yung apoy na susunog lang. Pero if in case na inborn ako or mas malakas na yung ability ko, kaya ko nang maglakad sa hallway, kaya ko nang makipag-usap sa multo. Pero hindi ganun kalakas kasi hindi nga kasi ako inborn nung time na yun. Ito po, sir, no? Kasi kanina nyo pa po na-mention nyo sa pictures, videos. Bakit po yung mga ibang multo is parang mahilig po sila magpakita sa mga ganong klaseng medium po? Oo. Ano kasi yan eh, I think possible reason is yung mga cameras, may capability sila to collect ilaw sa paligid. Siguro, something unexplainable by science, baka ito yung mga nagtitrigger na nagiging reason bakit nakukuha yung mga multo. There's also a chance na yung mga bagay na hindi observable sa human eye, pwedeng ma-track nung camera kasi yung mga cameras is kayang mag-pause ng moment. Alam mo naman yung sinasabi ka, di ba? I mean, sa isang sitwasyon, ganun ka-powerful ang camera. Kaya niyang kunin yung mismong present situation doon sa time na kinunan yung camera. So kung may mga multo na magpapakita nung time na yon at nahagip ng camera, isang strong element ng camera na kaya niyang ito at that moment may multong dumaan. Which is sa ating mga human mind, pag na-experience natin, nakakalimutan natin kasi ang dami nating experiences sa araw-araw eh. So, I think yun yung pinakamalapit na explanation na pwede kong sabihin. Although, ang mga cameras naman, pwede naman din talagang madaya. There's a lot of elements na pwedeng mag-trigger para yung mga makukuhang pictures ay magkamali at mapagkamalang multo. Marami po bang gano'n yung parang pinipeke na lang nila kunwari may nakita Meron sa naman camera? talaga, oo. Kasi, lalo na ngayon, uso na yung mga Photoshop application. And then kahit hindi ka mag-edit, yung mga camera kasi ngayon merong parang downside eh. Pwede ka na nga rin mag-edit mismo doon sa mismong device katulad ng mga cellphone. Kaya nga ako, kung ako ang tatanungin, mas suggested ko talagang gamitin yung mga older cameras kasi medyo mas mahirap dayain. Lalo na yung mga yung madadaling mag-develop ng picture. Siguro pagka-picture mo pa lang magde-develop na agad. Yun yung mga magagandang klase. Ito po, sir, no, naalala ko lang po, nung last interview po ninyo is nabanggit po ninyo na yung pag-investigate ng paranormal, hindi siya mabilis, hindi siya yung pagkapasok po doon, may kita ka agad. Pero po ba kayong story na parang ganun po yung nangyari na hindi naman talaga paranormal yung nangyayari? Ganun po. Naku, marami. Oo, marami rin naman. Mixture siya ng spiritual and scientific. So, if you remember, maybe a year or two ago, mayroong nag-viral na post na ang mga labubo daw ay demonic. Kasi may isang parent na nag-share about sa experience nung anak niya na suddenly nag-chat sa kanya na
Mommy, I want to go to the sun. I will meet ganito, ganyan. Yung mga pangalan ng mga relatives nila na namatay. So medyo shocking and ano nga naman talaga, nakakatakot kung babasahin mo. Kasi unang-una, yung bata, hindi siya nagchat-chat. So parang somehow, ito yung first time na nag-chat siya ng chat talaga sa Messenger. And then, pinost nila sa Facebook, nag-viral. And then, dahil may mga grupo na nagsasabing demonic talaga ang labubo, nag-viral talaga siya lalo. And then, it just so happened na isang show sa TV5 yung kumontak sa akin para investigate yung lugar sa Cavite City. And then, may nakita naman akong mga possible medical reasons doon. So, ang ginawa ko, chinek ko yung labubo. Yung labubo is hindi siya original, imitation lang, and mura lang yung pagkakabili. Kaya lang, ginawa ng mga bata, ginawang laruan. Technically, ang mga labubo is for collection lang namin talaga. Pero ginawa nilang laruan, tinatabi nila sa kanila sa pagtulog, dinadala kung saan. So, kumbaga, nagkakaroon ng bonding sa mga bata. Ang mga bata kasi pwedeng makagawa ng imaginary friends din, makagawa ng sariling scenario sa utak. And then, ang suggestion ko sa kanila, dapat, wag ganon. Mas maganda itago na lang, itapon, or sunugin, or itabi. Wag nang ipalaro sa mga bata. Kasi yung mga bata, I found out na sa investigation ko, ano rin sila mahilig manood ng YouTube at yung mga reels, yung mga rotten contents, no? Tapos, ang nangyari nun, tinanong ko sila, yung isang batang nag-chat na sabi, papunta siya sa sun. So, tanong ko dun sa bata, Iha, meron ka bang napanood na tungkol sa isang karakter na nagpunta sa sun? Sabi niya, yes po, nanood po ako ng Hello Kitty. Nagpunta po sila sa sun. So, somehow, nagko-connect yun. Kaya ang naging suggestion ko sa parents, bawasan yung screen time sa YouTube or siguro wag nang papanoorin. Patatalino naman yung mga bata. Pero ang nakakabahala kasi dito kung hindi maagapan, pwedeng mag-manifest yung imagination nila. Meron lang mga nagko-comment na bakit sa paranormal investigator nilapit, hindi sa pare. Unang-una, wala namang malalang nangyayari pa. Although may mga manifestation na pwedeng mag-lead sa mas masamang situation, I don't think so na kailangan pang ilapit sa pare kasi kaya pa namang agapan. Kumbaga sa sakit, nasa umpisa pa lang ng level ng sakit, hindi pa malala. Pwede pang magamot. So, sa situation na yun, magiging malala lang siya kung yung manifestation ng labubo is nakagawa na sila ng imaginary friends na magiging spirit. May power kasi talagang mind natin makagawa ng mga thought forms. At itong mga thought forms ang pwedeng ma-experience ng mga taong bumibisita doon. So far, wala pa namang thought forms na nagawa, pero nandun na sila sa part na gumagawa na sila ng imagination. Doon pa lang, pinutol ko na. Doon, yun lang masasabi ko kasi may mga nag-comment din talaga na bakit ganun daw, nilapit daw sa amin imbes na sa pari. Hindi naman possession yung case, wala namang demonic entities. Ayun, iba ko pang experience. So after ko kasi doon sa school, no, na-identify ko na si Nancy pala ay namatay sa sunog. Doon naman yung time na parang sabihin natin, pumupunta na kami sa iba't ibang lugar. So, for example, na-share ko dito last time yung sa Intramuros na may nakita kaming multo na tumago sa pader or sa gate. Prior to that, may mga malls din kaming pinuntahan na kung saan itinuro sa amin sa isang mall sa Manila yung part sa center na mayroong engkantada. Tapos may nakuhang picture din yung mentor ko doon sa isang coffee shop ng isang batang naagnas ang kamay. And then, dumiretso rin kami sa isang mall na dating karerahan ng mga kabayo. Tapos, pinakita sa amin yung lugar na itong lugar na to, spiritually, pagbukas ang ASP mo, makikita mo yung dugo no, nakakalat sa paligid. Although, nung time na yun, I'll admit na hindi ko nakita kasi nag-start pa lang ako nung time na yun. Pero, sa loob ng mall na yun, meron ding
mayroon ding lalaking multo nung nasunog siya. Ano siya electrician na nasunog siya sa kuryente. Yun yung sanhi ng pagkamatay niya. And reason bakit laging nasisira yung salamin sa mall na yun every night, almost everyday inaayos. Yun yung nakikita ng mentor ko doon sa ano na yun. Tsaka yung bata na nagpaparamdam doon, only to find out na yung bata na yun is anak pala ng isang manager ng mall na hindi niya nakita. So mga ganun. Recently po, sir, meron po ba kayong parang pinaka nakakakilabot na experience po? Okay. Meron akong napuntahang isang mansion na historical siya kasi dati siyang tinirahan ng Pangulo ng Pilipinas bago sila pumunta ng Hawaii. Nag-investigate kami doon na-post ko siya sa YouTube channel namin. Search niyo lang yung Paranormal Philippines. Meron akong nahagip doon na nagpupukpok kahit walang tao. Tapos may narinig akong boses ng babae habang paakyat ako ng hagdan. And then habang nag-investigate kami, nakakita rin ako ng shadow people. Yun yung first punta ko doon. At mayroong part doon na pagpasok namin ng kwarto sa left wing, tumayo yung balahibo namin and then ginamit ko yung EMF detector ko. Umiilaw siya hanggang dulo. Talagang para siyang Pasko, para siyang Christmas light na nagiging parang nagwawala, parang masisira na, gano'n. Shinare sa amin yung caretaker na nandun yung batang babae, which is na-identify ko rin siya, nakita ko rin siya sa mind ko. Nung tinawag naman yung batang babae, bigla namang pumalit yung matandang lalaki na sabi nung caretaker is kanyang, sabi natin, yung tatay ng kanyang misis. Pumunta kami sa likod ng bahay kasi tinuro sa amin yung lugar na kinamatay ng matanda, tapos yung secret room ng matanda. Yung interesting part kasi, bumalik ako doon para sa isang documentary na ginagawa ng isang foreigner. So, ginaid ko sila and pinakita ko sa kanila yung mga part na kung saan nakaranas ako ng mga paranormal experiences. So, habang papunta kami doon sa last part na yung din na-experience ko yung bata tsaka yung matanda. Pagbaba namin ng hagdan, may nakita akong liquid sa sahig. Tapos parang siyang may itim na basahan na something. Sabi ko pa nga doon sa mga kasama ko, tingnan nyo, sariwang-sariwa pa, presko pa. Sabi ko, gumanon ako. So, I think para siyang ectoplasmic residue. Ang pananaw ko sa nakita ko na yun. Pero hindi ko siya nilapitan. So, ginawa ng mga kasama ko, sumusunod lang sila sa akin. Dumiretso ako doon sa kwarto na yun. Pagpasok namin lahat, kahit yung director na foreigner na kasama ko is, this is different here. Yung sabi niya, English kasi syempre foreigner. So, tumayo rin yung balahibo niya. Lahat kami tumayo yung balahibo namin. And pagpasok namin doon, nakita namin yung isang pusa na patay nandoon. Somehow, para siyang nakakadagdag din doon sa experience namin. And there's a chance na connected siya doon. Kasi marami kaming experience before that. May mga message kaming nakuha na pinapaalis kami. Gumamit kami ng pendulum. Gumamit kami ng EMF detector, tsaka dowsing rod. It always leads to that message na pinapalayas kami kasi. Kasi every time na sinasabi namin doon na magparamdam, hindi talaga siya sumusunod, pero nandun siya. And then, there's a chance na yung pusa siguro is isang warning sa amin. Doon namin na-realize na yung nakita namin sa labas, dugo pala ng pusa. Sinuka niya yun. Yung ectoplasmic residue na yun. Kasi paglapit namin ulit doon sa dugo, nilapitan namin and naamoy namin ang sangsang. Masoka-soka kami. Yun yung recent lang, most recent lang. Pwede niyo po bang i-describe sa amin yung parang pinaka nararamdaman po ninyo nun? Bakit po parang na-mention po ninyo, di ba, kakaiba dun sa... So kasi doon sa isang library, no, doon kami nag-conduct ng pendulum Although nag-pendulum din kami doon sa part na may batang babae. Bago kami pumasok doon sa library na yun, nakita nung estudyante ko yung matandang lalaki nakatayo. So ako naman, right after niya sinabi niya, dumiretso ako doon. And then, nilabas ko yung EMF ko. Ganon din siya, nag-react din siya na para siyang masisira. I think ipapalabas yun sa Netflix based on what we are told.
sana mapanood nyo if in case na maipalabas siya sa Netflix. Pinakita doon, nagwawala talaga yung EMF ko. And then, napamura pa nga ako kasi nung time na pumasok ako doon, sabi ko, nandito siya. Kumanan ako. Tapos, habang dinedetect ko siya, nakita ko na may nakaupong lalaki doon sa isang upuan. Tayuan balahibo ko talaga, hanggang batok. So, after nun lumabas ako para sabihin sa kanila na nandun yung matanda. Kaya lang, nung sumunod na yung director, kasi nag-change sila ng battery ng camera, pagpasok namin nawala, umalis. So, parang ayaw magpakuha ng camera, ganun. Yun yung observation namin. Nababanggit po ninyo yung EMF po nun tsaka yung pendulum. Meron po ba kayong dala ngayon na gadget po na pwede niyo pong ma-explain? Oo, meron. So, itong hawak ko na to, ito yung sinasabi kong EMF detector, which is, murang-mura lang, mabibili nyo sa Shopee or Lazada. So, ang tawag dito is EMF detector, pero yung mga ghost hunters, tinatawag nilang ghost detectors. Unang-una, personally, I don't call this ghost detector. Tinatawag ko pa rin siyang EMF detector kasi ang purpose talaga nito kung bakit siya nagawa is to detect yung mga electricity. Like ito, for example, lalabas ko itong cellphone ko. Yan. Lalapit ko siya. Nagre-react siya. Kasi ang nade-detect ng EMF detector is electricity. Electromagnetic field. Although, ang naging reason kung bakit nagagamit ang EMF detector sa pag-i-investigate, dahil may paniniwala sa paranormal na ang mga ghost ay gawa sa energy, gawa sa electricity. So, ang EMF detector, it has the power or the ability to track energies. So, the more na may natatrack na energies, the more na there's a chance na may multo. So, ito po bang EMF na to nung nandito po kayo sa room, talagang parang napapaliw po siya? Oo, ganyan talaga siya. Ganyan na ganyan. Pero wala naman po yung parang gumagamit ng cellphone, ganun po. Wala. Wala akong hawak na cellphone that time. Tapos, malayo ako sa kanila. And then, yung second na pasok kasi namin, ang weird, ganito na lang ang nakita namin. So, ito na lang nakita namin, second na balik namin doon, na may dala na kaming camera, hindi na siya umiilaw ng hanggang dulo. So, ang weird lang, kasi kung ganun siya, na the first time na pumasok ako, umiilaw siya hanggang dulo, bakit hindi na siya umilaw sa second na balik namin? That's the reason bakit kami nag-conduct ng pendulum to try communicating. Kasi gusto namin ma-confirm kung meron. Yung pendulum po, sir, ano po yun? Ang pendulum kasi, madalas nyo makita ito, yung parang mahabang chain na mayroong pabigat sa dulo, na para siyang pyramid or parang cone, na ang paggamit niya is, pag hinawakan mo siya dito, isasabit mo siya sa daliri mo, papaikutin mo siya. And yung answers depende doon sa user. So, it could be na clockwise, yung pagpapaikot, tapos pag nag-stop siya, ibig sabihin walang ghost or spirits. Pero pag umikot siya counterclockwise, after na umikot ng clockwise, that's a confirmation na meron. Yung mga Ouija board po, nagaganon po ba kayo? Sa mga Ouija ganun? board, para rin siyang dowsing na medyo mas malala. Pero hindi naman siya ginagawa kasi katulad lang din ng paggamit ng scrying mirror, pwede kang maka-attract ng spirits na hindi talaga suggested or possible na kung sino-sinong spirit lang sa paligid na hindi naman talaga yung tinatawag mo. Ang problema kasi doon, pwede kang maka-attract ng mga demonic entities. So, bukod doon sa mga ginamit namin, gumamit kami ng dowsing rod, which is ginagamit ko rin sa investigate, yung panghahanap ng tubig, if you know that, yung parang L stick siya na hugis L, na ginagamit ng mga treasure hunters or yung mga naghahanap ng tubig. Connected din siya sa paghahanap ng multo kasi somehow, kung saan may tubig, may paniniwala na maaaring may chance na may multo. So, pwede rin siya magamit. And yung usage nun is depende rin sa user. Pero most likely, pag nag-form siya ng X, ibig sabihin meron doon. Doon yung way na dapat mong puntahan. Pag naghiwalay siya, mali yung way na pinupuntahan mo. Parang ganun.
Sa mga ano po, no, since napag-usapan po natin yung mga ghosts po. So, mga elemento po, ganun, o kaya mga aswang-aswang, nag-investigate din po ba kayo sa mga ganun? Sa mga aswang kasi, kadalasan sa probinsya eh. So, may mga experience ako sa aswang, pero hindi na part ng investigation. More on personal experience ng kabataan ko, siguro ganun. Kasi dati tumira ako sa probinsya. Pero pagdating sa investigation, wala pa naman akong aswang encounter na nire-resolve. Pero marami pa akong pwedeng i-share ng mga ghost stories. Like, one time, sumakay kami ng isang van kasi may kasal sa isa sa mga pastors namin. Tapos yung ano na yun, pastor namin na ikakasal sa ibang church. So, kasama ko yung drummer namin, tapos ako, tapos yung mga relatives ng babae, yung babaeng ikakasal, yung kanyang parent, tapos sa harap is yung driver, tapos parang relative. So, habang nandun kami sa sasakyan, habang umaandar ang sasakyan, sa tabi ko, sa salamin, nakita ko ang isang babae na napakaganda. I think siguro mga parang nasa 18 years old to 25 years old ang edad ng babae. Maganda siya, chinita, maputi, naka-red lipstick, tapos naka-casual ng damit. Tapos ang itsura niya is seryoso. Tapos, nung nakita ko siya, nagtaka lang ako kasi wala akong namumuka ang ganong itsura nakasama namin. So, I started checking yung ikakasal, nakasuot na siya ng gown. Yung nanay niya matanda na. Tapos sa harap niya, may isang lalaki. Yung driver, sa tabi ng driver, may relative na lalaki, may relative na babae, pero matanda na rin. So, sino yung babaeng nakita ko na dalaga na nasa tabi ko? So, trinay ko siyang kausapin sa utak nung time na yun. And then, wala siyang response. Sa loob ng 1 minute, unti-unti siyang nawawala. Hanggang sa hindi ko na siya nakita. I think yung spirit or yung ghost na yun is walang intention na makipag-usap sa akin nung time na yun. Meron din akong experience sa Trinoma kasama nung aking girlfriend that time. So, habang kami ay nasa fountain doon sa labas ng mall, nakaupo kami, and then maraming mga couple din na nakaupo doon sa paligid ng fountain. And then sa taas ng fountain, sa second floor, just outside lang din, may banda kasi mayroong bar doon. Habang nagpapahinga kami, galing kami sa pamamasyal, nangyari na may narinig akong umiiyak. Ang hina lang ng iyak niya. Just imagine, nasa fountain ka, ang maririnig mo tubig, di ba? Kasi may lagaslas ng fountain. Pero may naririnig akong mahinang, parang ganun umiiyak na, mahina lang. Tapos, yung girlfriend ko, ganun siya sa balikat ko, nakadantay. Tapos nawiwirdohan ako. Sabi ko, may naririnig akong umiiyak. Sabi ko, saan nanggagaling yun? So, sinabi ko doon sa girlfriend ko na saglit, inikot ko yung fountain. Lahat ng couple doon, nag-uusap. Nag-uusap sila. Wala akong nakitang nag-aaway, wala akong nakitang solo, wala akong nakitang umiiyak. And then, ang maririnig mo lang sa background, lagaslas ng fountain and yung banda. So, paano mo maririnig ang isang iyak? Kung maingay yung banda, kumakanta, may mga music, tapos may lagaslas ng tubig. Tapos, naririnig ko yung iyak. So, sinabi ko sa girlfriend ko, naririnig mo rin ba yun? Nung una, hindi niya narinig. Sabi ko, saglit, mag-stop ka muna. Pakinggan mong maigi. Nung sinabi ko yun, yung mahinang iyak, guman. Biglang hagulhol. Humagulhol siya ng iyak. Alam mo yung parang halos sumigaw na sa pag-iyak. Narinig ng girlfriend ko rin. Kami lang yung nakakarinig. Kasi yung girlfriend ko is bukas yung kanya rin. Kaya I think meron din doon sa Trinoma, which is confirmed din sa isang co-member ko before. Nung sinare ko sa kanya, sabi niya, dati daw nagbabato daw siya ng barya. Kasi meron daw doong nakatirang spirit doon sa fountain na yon.
So, there's a chance na yun yung narinig namin. Ayun po, sir. Balik ko lang po konti. Yung mga gadgets po, gaano po siya ka-accurate? Sa mga gadgets. Actually, ang mga gadgets, may dalawang klase ng gadgets na ginagamit sa investigation. One, gadgets na ginagamit to support, and then gadgets na ginagamit to debunk. And then, on top of that, meron ding mga gadgets na ang approach ay scientific, katulad nito, scientific approach ito. Kasi may mga related sa mga scientific terms, theories. Pero yung mga dowsing rod or yung pendulum, more on spiritual side siya. Tsaka yung tarot card. So, spiritual yon. Itong EMF detector and yung mga EVPs, yung nagre-record ng mga boses, yung mga camera, scientific yon. Pwede natin sabihin na yung mga spiritual na mga device or tools, pwede talagang madaya, hindi siya masyadong reliable. Like for example, yung dowsing rod, although ginagamit siya sa water dowsing, hindi siya scientifically approved. Kasi para siyang nagagamit or na-use lang by chance. Ganun din ang pendulum. Although ginamit namin siya to communicate, we only use that kasi tool naman din talaga siya sa pag-investigate. Pero ako personally, may mga scientific explanation din kung bakit ganun yung reaction ng pendulum. Pero hindi siya reliable. Itong EMF detector, medyo reliable siya kasi nagtatrack talaga siya ng energy. So, yun, medyo may mga devices and tools na pwede nating sabing reliable, medyo reliable, at meron ding hindi reliable. Ito po, sir, matanong ko lang po. May mga kanya-kanyang realms po ba yan? Yung mga tao, yung mga spirits, yung mga angels o demons. May mga kanya-kanyang realms po ba sila? Ayun, sa paranormal, marami tayong tinatawag na realms. So, pwede nating sabihin na pwede natin siyang i-compare sa heavens na pinag-aaralan sa Bible. Meron tayong first, second, third, up until seventh heaven. So, sa metaphysics naman or quantum physics, meron tayong planes of existence. So, yung planes of existence na yan, nandyan yung astral realm, nandyan yung angelic realm or plane, nandyan yung present location natin, yung Earth. This is the physical plane. May heavenly plane. So, may quantum plane. Itong mga planes of existence na ito, yung mga realms na ito, hindi na to bago. Matagal na talaga itong pinag-aaralan, pinagtuteory ng mga theorists. Like, mapapanood natin to sa mga movies. Like, sabihin na lang natin yung Ant-Man. If naalala nyo yung Quantumania, so ang Quantumania is parang sobrang liit na dimension, parang ganun. So, ganun din sa paranormal. Actually, spiritual belief talaga ang planes of existence. So, ito yung mga natatrack ng mga psychic. Like for example, yung sinasabi ko na psychometry, pwede mong magamit yun para makapunta sa ibang realm. Ganun din yung astral projection. Sa lahat po ng mga nakwento po ninyo, yung mga na-clarify po ninyo ngayon po, ano po yung masasabi niyo po sa mga skeptics po, yung mga Siyempre po, merong ibang mga nambabash, yung mga di po naniniwala. Ano po yung gusto niyo pong sabihin po? Unang-una, na-understand ko naman yung mga skeptics kasi nandun din ako galing. And up until now, skeptics kami. I think ang skeptic magandang katangian yan na magagamit mo sa investigation. Isa yan sa mga bagay na dapat mong maging ugali sa pag-investigate. Kasi ang skeptic, walang bias. So, pwede siyang maniwala kung may ebidensya, pwede rin hindi maniwala kung walang ebidensya. Siguro, ang comment ko na lang siguro is doon sa mga hindi talaga naniniwala. Hindi sila skeptic, more on ano sila. Hindi rin sila gullible, hindi sila skeptic, pero hindi sila naniniwala 100%. Ang isa sa mga turo sa akin ng mentor ko kung bakit nabuksan yung third eye ko, share ko na lang din sa mga viewers natin ngayon, ay kailangan naniniwala ka. Ako personally, hindi ako naniniwala nung una. And then, tinuro niya ako ng 3 bagay. Maniwala ka. Yung tinatawag na belief. Patience, mapagpasensya ka, kailangan marunong kang maghintay.
Hindi minamadali kung gusto mo makakita. Bravery, kailangan matapang ka. So, doon na lang tayo sa belief. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka talaga makakakita kasi lagi mong dinedebunk lahat ng mga experiences mo. Mas maganda siguro maging skeptic na lang kaysa sa dinedebunk mo talaga lahat. Kaya doon sa mga nagbabash or nagsasabi na hindi totoo, I think hindi nyo pwedeng ikahon yung mga opinion ninyo sa mga narinig nyo lang sa maikling panahon. Kasi sa totoo lang, ang dami kong pwedeng i-share. Yung mga kinuwento ko ngayon, kulang pa. Marami pa akong experiences sa totoo lang. Pero dahil limited lang naman, and nakita nyo naman, second time ko nang bumalik dito, and may mga na-share pa ako. And as a matter of fact, kaya ko pang mag-share ng mas marami pang experiences. Pero dyan na lang muna. Ang purpose lang naman is i-share lang yung mga experiences na hindi ko na-share last time. And ako personally, I don't view the paranormal investigation as something na dapat katakutan. Kaya wag kayong magtaka kung bakit yung delivery ng story ko hindi rin talaga intentionally para manakot. Hindi naman kasi yung purpose ko. Ang purpose ko talaga sa interview sa Off the Record is to share yung personal experiences ko, hindi para manakot. Kasi kung yun yung purpose ko, maglalagay na ako ng background music habang nagkikwento ngayon ng nakakatakot na background music, or baka kailangan ko pang maging OA o acting, baka kailangan pag nagsishare ako, kailangan sumisigaw pa ako. Kailangan pa bang ganun? Hindi naman, di ba? So, yun lang yung masasabi ko sa mga hindi naniniwala. Pero bukod po dito sa mga hindi po naniniwala, no? Kasi dito po sa Pilipinas, marami po talaga naniniwala sa mga paranormal po, no? Ano po, bakit po kaya ganun? Marami pa rin pong naniniwala sa paranormal. I think personal experiences, ang kakayahan ay namamana. Maaring ang reason ba't sila naniniwala, baka first-hand na experience din naman talaga nila na may paranormal sa buhay nila. At yung ability na yun, namana nila sa kanilang mga ninuno, na nagsashare din sa kanila ng mga kwentong nakakatakot. Pwede rin nating sabihin na dahil sobrang religious ng mga Pilipino, sobrang spiritual, yun din ang isa sa mga possible reason, mapamahiin sa mga superstitious belief. And siguro, pwede rin kong sabihin na takot kasi silang harapin yung kinatatakutan nila. So, mawawala lang yung takot mo kung na-fully accept mo na yung situation, kung na-fully accept mo na yung ability mo, and hindi mo na kino-consider ang isang paranormal experience na isang nakakatakot na experience. Katulad ko, kaya gano'n na lang din ako mag-share. Hindi ako nananakot, kundi nag-share ako para mag-inform. So, i-share ko lang din, meron akong Ask Me Anything sa Reddit in collaboration with Off the Record. Kung may mga question pa kayo, or may mga gusto pa kayong malaman na higit pa daw sa mga na-share ko, itanong niyo lang doon sa Reddit thread natin. Sasagutin ko po yan. Para makapunta kayo, puntahan nyo lang yung link sa description. I-click nyo lang yun para directly ma-lead kayo doon sa Reddit thread. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!